kailangan kong magtago para mabuhay. Para malinis ang pangalan ko at mabawi ko ang anak ko. Hindi ako masamang tao. Nang dumating sa classroom yung teacher nila Mira ay agad niyang sinabihan na magpakilala ang dalaga dahil transfer siya kung saan sinaad ni Mira na galing siya ng LA at mahilig siya sa mga bulaklak. Pinaliwanag pa niyang galing sa bulaklak ang pinangalan ng mama niya sa kanya nang sakto ding dumating si Gio na late na sa klase niya at parehas sila ni Mira na transferee. Agad inasar ni JP si Gio na first day pa lang ay sira na yung sapatos niya na nakanganga pa, sabay sinabihan pa niyang huwag niyang ilalapit sa kanila baka mangagat ito. Nang paalis na sila Iris sa flower shop ay sinaad niyang naalala niya si Jasmine na malakas talaga ang loob niya noon na pumunta pa siya sa burol ni Tyron na nagdala pa ng cheap na flower at buntis siya sa mga panahon na yun. Kaya naalala din ni Jasmine ang sandaling yan. Kinuwento pa ni Iris na nakaharap na din niya dati na sinubukan siyang patayin at nakahanda na sana niyang patawarin si Jasmine dahil nakakaawa din siya pero nanlaban ito at binaril din siya sabay turo sa tiyan niya kaya hanggang sa mga sandaling yun ay wala siyang ibang goal kung hindi ang mahanap siya para magtapatan ulit sila. Napalabang sinabi ni Jasmine na mukhang yun din ang plano ni Jasmine na agad sinabi ni Iris na mukhang handang-handa na din siya at nagtataka siya kung bakit bumalik pa siya pagkalipas ng ilang taon na halatang hinahanap niya ang anak niya. Naganamang sinabi ni Jasmine kay Iris na baka iniisip niya na may kinalaman siya at sinumbat ni Iris na hahayaan lang niya itong isipin niya para bumalik ito. Pasimpleng tinanong ni Jasmine kung sino kayang kumuha sa bata, kaya matapang na sinabi ni Irish na aalamin niya kung nasaan ang bata at gagamitin niyang pain kay Jasmine kaya palihim na lang gigil ito na may magandang epekto din dahil alam na niya ang mga susunod na plano ni Irish. Nang inaayos naman ni Gio yung sapatos niya ay saktong dadaan si Mira kaya nag-alok siya ng tulong pero sinubukan pang pigilan ni Gio na hindi naman nagbawat ang dalaga. Tinanong ni Gio kung bakit niya ito tinutulungan na agad namang sinabi ni Mira na dahil pwede siyang tumulong na yun ang natutunan niya kay Lola Esther niya na kung kaya niyang tumulong at magbahagi sa iba ay gagawin niya ito. Nang pinagmasdan ni Gio yung larawan ni Jasmine ay tinanong ni Mira kung bakit interesado din siya na agad namang sinabi ni Gio na siya ang nakapatay sa tatay niya. Nanibago naman si Jasmine kay Mira nang nakauwi ito dahil tahimik siya nang naghahanda ito ng pagkain kaya agad niyang nilapitan at tinanong niya kung okay lang siya na agad namang nagpalusot si Mira na pagod lang ito. Kinagabihan ay pinakita ni Mira kila Tommy at Dahlia yung larawan ni Jasmine na wanted at sinabihan niya silang nakita na nila yung taong nasa larawan na kinagulat nila kaya pasimpleng biniro ni Tommy na kung gusto niya ng 15 milyon ay humingi na lang siya sa lola niya na agad niyang sinabi na yung nasa picture ay si Tita Love niya kapag walang makeup na mas kinagulat ng dalawa. Sa sandaling huhuliin ni Sandro si Jasmine ay ma-hospital ito kaya mamumukhaan si Jasmine sa loob ng hospital na may magbibigay ng tip kila Vito na agad nila itong pupuntahan pero makikiusap si Jasmine kay Sandro na kailangan niyang magtago para mabuhay at kailangan niyang mapatunayan na wala siyang kasalanan para mabawi niya ang anak niya na nasa poder nila Vito. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.